ay higit sa kanilang lahat. Kay Moises, kay Abraham, sa mga propeta, kay Aaron, at ngayon naman po, ang ating Panginoong Hesukristo ay higit sa kautusan. Christ is greater than the law. Sige. Sister Michelle, pakibasa lang yung Hebrews 7:19. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ng kautusan, ang unang pumapasok sa isipan natin bilang mga Kristiyano, at we live in a Catholic country nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba? Yung Ten Commandments. Narinig niyo na ba yon na kapag ikaw ay sumunod sa 10 utos ng Diyos ay sapat na yon, makakarating ka na sa langit, di ba? Na ang kautusan ay para bang ano po no, mataas na standard na dapat nating sundin. At kapag ito ang naging buhay natin, makakarating tayo sa langit. Gano'n na lamang po ang naituro sa atin o maaaring narinig na turo, aral sa ating mga unang ninuno, no? So, ito po ang kautusan, mga kapatid, ay hindi lamang 10. Actually, marami po 'yan, eh. Ang Diyos po ay nagbigay ng kautusan unang-una sa mga Israelita para sila ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Marami pong law, may mga moral law, ano mga dapat nating maging pag-uugali, ceremonial law, at yung mga pag-aalay, mga sacrifices. Meron din binigay sa kanila ng mga food laws. Yan, di ba? Yung dietary law, yung ano yan yung mga bawal nilang kainin at pwede nilang kainin. Yung purity laws, ibig sabihin yung paano ba magiging malinis. 'Di ba? Pag merong dalaw ang babae, bawal kang ano, 'di ba? Ganon din sa kapag nahawakan mo yung babae na may dugo, marumi, nakaapak ka ng patay na hayop. Meron ding law about worship. So meron pong ginamit ang Panginoon na lahi. Ito yung mga Levites o lahi ni Levi para magpatupad, no? Maging halimbawa. So, yung pong kautusan ay ibinigay ng Panginoon bilang standard, God's terms, paano makakalapit ang tao sa Diyos. Kapag hindi sila nakakasunod sa mga kautusan na yon, ay hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos. Kaya nga po yung mga priests or Levites, yung isa sa mga high priest, bago yan pumasok sa presensya ng Diyos, yung kanyang paa, may tali, no? Tapos yung kanyang damit may mga kumakalansing doon na parang mga bells. Kasi kapag ikaw ay humarap sa Diyos at ikaw ay marumi, meron kang nakalimutan na gawin, hindi ka nalinis, pwede kang mamatay sa presensya ng Diyos. So napakaseryoso po nito sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya ang lahat ng sumasamba sa Kanya, sa Kanyang presensya, gusto niya rin ay banal. Naalala niyo ba yung makikipagtagpo ang Diyos sa mga Israelita sa bundok? Sama-sama yung kulog, yung apoy, yung usok. Talagang natakot sila eh. Sabi nila, ayaw na namin makipag-usap sa Diyos. Ikaw na lang, Moises. Ah, So mismo nakausap nila ang Panginoon. So ano po ba ang sinasabi sa Hebrews 7 verse 19? Sige kapatid. Ayan, Hebrews 7, verse 19, sabi dito, sapagkat walang naging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ngayon ng mas mainam na pag-asa at sa pamamagitan nito'y makakalapit na tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah, ang linaw no? So ang paraan po para maging matuwid, makalapit sa Diyos sa lumang tipan, ano po? Sa pamamagitan ng kautusan, ng law. So kapag hindi natin nasusunod yun at yun ang nangyayari, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos. Pero salamat sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan niya, makakalapit na tayo sa Diyos. Diba? Kaya nga po higit siyang dakila. Sapagkat ang kautusan, ang ipinapakita nito, ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay banal, hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang kadakilaan, ang kanyang dugo,
ay binuhos sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan at sa pamamagitan niya, makakalapit na tayo sa presensya ng Diyos. So sa law, meron silang ginagawang mga sacrifices every year. Ginagawa nila yung pag-aali ng mga tupa. Pero bakit higit na dakila si Kristo? Aba, kasi isang beses lang hinalay ang kanyang buhay. At yun ay sapat na nakabayaran, pagpapatawad, paglilinis sa ating mga kasalanan para tayo ay makalapit sa Diyos. Pakibasa nga, Sister Cheng, yung Romans 7 verse 12. Alam nyo, kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging perfect. Ayan. Pakibasa, Sis Nobby, yung James 2 verse 10. Hindi tayo magiging perfect sa pagsunod natin sa kautusan. Sige, yung James chapter 2 verse 10 muna. Sige, sis. Amen. Ang sabi po dito, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Amen. Wala. So, ang sabi ng Bible, ang standard ng Diyos, perfection. Bakit? Kasi sabi niya, kapag sumusunod ka sa kautusan, pero lumabag ka sa isa, ikaw ay lumabag sa lahat. Isipin lang natin, no? Halimbawa lang, yung Ten Commandments lang muna. Diba? Hindi pa yung mga ceremonial laws noon. Yung you shall not worship any other God. Check tayo diyan. Sige, halimbawa lang po. Pangalawa, yung you shall not make images and bow down to them. Sige, hindi tayo lumuluhod sa mga Diyos-Diyosa, sumasamba. Pangatlo, you shall not use the name of the Lord in vain. Okay, ino-honor mo ang pangalan ng Panginoon. Pang-apat, honor the Sabbath day. Okay? So, yung apat na yun, di ba? Panglima, honor your father and mother. Mga talagang hindi ka naging pasaway. Talagang binigyan mo ng respeto ang magulang mo ever in your life. Pero yung susunod, yung 6 to 10, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mapapatay, huwag kang magsisinungaling. Teka. Isa lang dun. Ibig sabihin, ang standard ng Lord perfect, ibig sabihin bagsak na agad. So it really tells us, ang kautusan, hindi tayo ginagawang perfect ng kautusan. Bagkus, para siyang salamin na nagsasabi that we are imperfect people. Hindi po problema yung kautusan. Ang problema yung tao, yung puso ng tao, makasalanan. Romans 7 verse 12. So, napakalinaw, no? Yung kautusan na binigyan ng Diyos, banal, sapagkat siya'y Diyos na banal. So, His Word is holy. His law is holy. The commandments of God is holy. So, bakit higit si Jesus sa kautusan? Alam niyo kung bakit? Kasi yung kautusan, hindi makakapagbago ng puso ng tao. Pero si Jesus, may kapangyarihan siyang baguhin ang puso ng tao. Alam niyo, magandang aral ito. Minsan nagbibigay tayo ng mga kautusan. May gusto nating baguhin yung mga anak natin, pamilya, asawa, di ba? Kaya binibigyan mo siya ng mga bawal niyang gawin. Tama naman yun, maganda naman yun. Pero kahit bigyan niyo po ng mga bawal, may mga rules and regulation kayo sa bahay, tanungin ko po, sagot po kayo sumusuway pa rin ba sa utos? Yes. Yeah. Amen. Totoo. Yes. Kahit gaano karaming rules and regulation sa bahay, it really, the law, the rules cannot change a person's heart. Only Jesus can. Kaya, praise God. Hallelujah. Si Lord lang makapagbabago ng buhay ng tao. Kaya kung gusto niyong mabago yung mga anak natin, yung asawa, sino naman mga mahal natin sa talagang nagiging sakit ng ulo, alam nyo, ipanalangin natin na isuko nilang kanilang buhay kay Kristo. Sapagkat kapag ginawa nila yon, nagsisi sila sa kanilang kasalanan, kapatid, doon nagsisimula ang pagbabago. Kasi kung titingnan natin ang ating buhay noon mga kapatid,
Kahit naman alam natin yung bawal, masama, ginagawa pa rin natin. Amen ba yan? Totoo yan eh. Di ba? Kahit nga hindi ka umattend ng church, kahit nga wala kang pastor noon, hindi ka miyembro ng isang simbahan, nagsisimba ka occasionally, kahit nga hindi naging topic yung kasalanan mo, alam mong mali kasi inilagay ng Diyos ang kautusan sa puso ng tao. Merong moral law eh, nalalaman mo yung tama at mali. Pero bakit ganun? Kahit alam ko yung tama, alam ko yung mali, ginagawa ko pa rin yung mali. Kasi nga, ang kautusan ay hindi makapagbabago ng puso ng tao. Tanging si Jesus ang makapagbabago ng buhay natin. Kaya dakilain natin ang Panginoon. Purihin natin si Jesus. Siya ay higit sa kautusan. Praise the Lord. Ano pa? Bakit higit si Jesus sa kautusan? Kasi kapag nakita mo yung commandments ng Diyos, yung kautusan, nakikita mo rin yung kasalanan mo. Pero hindi naaalis yung kasalanan natin. Di ba? Patuloy pa rin tayo sa paggawa. Pero dahil si Jesus ay nagbayad sa ating kasalanan, tandaan nyo, kung sino man ang tumanggap kay Kristo, sumampalataya sa ginawa niya sa krus, itinapon na ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kailaliman ng dagat. As far as the east from the west, He has removed all our sin. We are forgiven by His blood. Alam niyo, pag binabasa natin yung kautusan, ang mararamdaman natin guilt, shame. Magigilty tayo, mapapahiya tayo. Pero si Kristo ang ibinibigay niya sa atin. Siya'y dakila sapagkat siya'y nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya alam niyo, huwag tayong mabuhay sa religion. Huwag tayong mabuhay na akala natin matutupad natin lahat ng kautusan. Kapatid, mali. Huwag mo isipin, mabait ka, tanggap ka ni Lord. Hello, hindi ka mabait. Makasalanan ka. Huwag mo sabihin na nagsaserve ka kay Lord kaya makakarating ka sa langit. Hindi. Kapag tinignan mo yung standard ng Diyos, we all fall short of the glory of God. Kaya dalangin ko magkaroon tayo ng renewal ng ating isipan, pangunawa, na kahit gaano kabait ang tao, kahit gaano ka sacrificial ang pag-ibig ng mga gulang, ikaw nakikinig, nanonood ka, wala ka namang inaargabyado, pinapatay o di ka gumagawa ng mga malalang kasalanan, kapatid, yung standard mo yan, na akala mo okay ka, na mabuti kang tao. Sa standard natin yon. Pero sa standard ng Diyos, we all fall short of God's glory. Sa Tagalog nga po, Sister Lola, pakibasa nga po yan, Romans 3:23. Hallelujah. Sa Tagalog, pakibasa. Romans chapter 3:23. Walang mabuti sa harapan ng Diyos. Bagsak lahat. Praise God. Romans 3:23, sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Lahat nagkasala. Kahit napakarami mong ginawang kabutihan, makasalanan tayo. Lahat. At hindi tayo nakaabot dun sa standard ng Diyos. No? Kaya purihin ng Diyos. Higit na dakila si Kristo kasi kapag ang standard ng Diyos sa pagpunta sa langit base sa kautusan ay walang makakarating sa langit sa atin. Kung ang standard ng Diyos para makarating tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid, wala. Lahat tayo ay magdurusa sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Mahihiwalay tayo sa Diyos. At yun ang katotohanan. Yan ang standard ng Diyos. Kaya kahit sino sa atin walang makakarating sa langit. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat na lang sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Pinadala niya sa atin ng kanyang bugtong na anak
na kahit anuman ang ating nakaraan, gaano man karami ang ating pagkukulang, kalabisan, pagtalikod, pagrebelde sa Diyos, binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. At kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, mararanasan natin ang pagpapatawad, lilinisin tayo sa ating mga karumihan, at ang Kaniyang katuwiran, pagiging perpekto, matuwid sa harapan ng Diyos, sa standard ng Diyos, Ama, mailalagay sa atin. Yung ating kasalanan, ibinigay sa Kanya nung siya'y namatay sa krus. At ang Kanyang pagiging matuwid sa ating pagsampalataya sa Kanya ay inilagay sa atin. Kaya walang magiging matuwid sa pagsunod sa kautusan. Ang pagiging matuwid ay makakamtan mo lang sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Hallelujah. Talagang higit ang ating Panginoon. Sister Cheng, pakibasa yung Hebrews chapter 4, verse 16. Lord. Sis Lola, pakibasa Romans 5:1. Sige, Sis Cheng. Oo, sa trono ng mahabaging Diyos. Kaya alam nyo, may pagkakataon sa buhay natin, nagfe-fail tayo. Nagkakasala tayo, huwag tayo lumayo sa Diyos. Sabi niya, lumapit ka sa Diyos. Bakit? Oo, alam niya, kahit nga hindi ka pa nagkasala ngayon, ha? O bukas, actually, bagsak na tayo eh. Kaya pag bumabagsak tayo ng paulit-ulit at lumalayo tayo sa Diyos, hindi natin matatanggap ang pagpapatawan. Lumapit tayo sa Diyos. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil perfect si Jesus. Yung confidence natin na makakalapit tayo sa Diyos ay hindi dahil sa ating mga sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Purihin ang Diyos. Kaya confident tayong lumapit eh. Malakas ang loob kong lumapit kay Lord kahit may mga pagkukulang ako sa Kanya. Pero syempre, hindi yun excuse. Pipiliin mo pa rin yung tama. Mabubuhay ka pa rin ng may kabanalan, pero may mga pagkakataon na nadadapa tayo, natutokso tayo ng kaaway. Pero alam mo, we can come boldly in the presence of the merciful throne of God, and we shall receive His mercy. Hindi dahil mabait ka, dahil maawa ang Lord sa iyo, dahil mabait ka, hindi. May habag ang Diyos dahil yung anak niya ang pinarusahan para sa atin. Yung dugo niya ay sapat. Sa Old Testament po, maganda, makakita nyo yan. If you're reading your Bible, in the Old Testament, meron pong tatlong hati yung tabernacle. Doon nakikipag-meet ang Diyos sa tao. Yung sa labas, nandun yung mga sinasacrifice, yung mga tupa, tapos yung dugo nung dinadala yung sa loob. So, sa pinakaloob o yung most holy place, meron pang isang lugar, no? Holy place tawag doon, nandun yung mga tinapay, nandun yung ilawan, tapos may makapal na kortina, mga 4 inches yung kapal. So pupunta doon yung mga high priest once a year. Meron pong box doon sa loob, nag-iisa lang yun. Yung box na yun may takip. Ang tawag sa box na yun, mga kapatid, yung takip ha, mercy seat. Pero ang tawag sa kanya as kabuuan, Ark of the Covenant. Nandun yung pangako ng presensya ng Diyos. Sa loob po nun, ng box na yon, mga kapatid, meron pong tatlong item. Una, nandun yung 10 Commandments. Yung sinulat ng Diyos, no? Sa bato. Nandun din po yung jar of manna, yun yung kinain nila, di ba? Tinabi nila doon. At nandun din yung parang tungkod ni Aaron, na kahit na tungkod lang siya, namunga siya. Merong dahon, merong bulaklak, tapos may almond. Almond yun, almendra. Tapos, kaya po nilagyan ng takip yun. Yung takip, merong parang merong design. 2 angel, cherubim, nakatakip dun sa gitna, no? Pinagsasakloban nila yung gitna.
Mahalaga po yung mga design na yon kasi winiwisik po nung pari or nung high priest yung dugo ng tupa doon sa gitna. Ang tawag doon mercy seat. Alam nyo ba mga kapatid, ang Old Testament ay shadow ng mangyayari kay Kristo. Salamat, Panginoon. Kapag walang takip, anong makikita ng Diyos? Pag wala yung cover o yung mercy seat, ang makikita ng Diyos yung Ten Commandments. Ang maaalala, ang makikita ng Diyos is kung paano sumuway ang mga Israelita sa Kanya. Nang ibinibigay niya yung commandments, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, gumawa sila ng gintong guya. Kapag nakikita ng Diyos yung manna, jar of manna, ang naalala niya, hindi lang yung kanyang provision eh. Kung hindi, paano yung mga taong nag-provide siya, biruin mo, pupulutin na lang nila. Mga ingrato, hindi marunong magpasalamat. Araw-araw nagpo-provide si Lord. Pero ang maalala din yung pagko-complain ng mga tao, mana lang ba? Wala ba tong ano, ganyan, gano'n? Instead na magpasalamat ay puro pagrereklamo. Kapag nakita niya yung tungkod ni Aaron, kaya po yun namunga, kaya yun nagkaroon ng dahon ng flower kasi nagko-question yung mga tao patungkol sa kung sino ba talaga yung pinili na high priest na pare. Kasi gusto nila sila din eh. So ibig sabihin, kina-question nila yung kapangyarihan, yung mga God-ordained people. Kina-question nila yung pagpili ng Diyos. Pag ganun ang nakita ng Diyos at wala yung mercy seat, kapatid, alam mo, paparusahan ng Diyos. Parusa. Kaya nga po, tinuklaw sila ng ahas nung nagreklamo sila eh. Kaya nga, nung kumain sila ng mana eh, ano nangyari sa kanila, di ba? Nabulok kasi sabi ni Lord, bawal mag-take out para bukas. Magtiwala kayo na magpo-provide ako bukas. Pero nag-take out pa rin sila. Inuod. Nung kumain naman sila, nagkaroon sila ng sakit. Alam nyo, puro paghatol dahil sa kasalanan. Pero yung takip na yon hindi inaalis. At kapag lumingon ng Diyos, dahil sa takip, kaya tawag doon mercy seat. Yung mercy is naawa ang Diyos. Yung dapat na parusa sa atin. Kasi makasalanan tayo. Sinumay natin siya, mareklamo tayo. Marami tayong paglabag sa Diyos, pagrebelde. Pero dahil sa kanyang habag, ang mercy po, yung parusa na para sa atin, hindi na ibibigay. Ililipat doon sa tupa. Ang nakikita ng Diyos, yung winisik na dugo ng tupa. Doon sa ibabaw sa takip. Napakahalaga nun. Kasi ang nakikita ng Diyos, yung kabayaran ng kasalanan nyo, may nagbayad eh, yung tupa. Yung dugo ng tupa yung nandoon. Kaso hindi yung sapat, kaya every year nila yun ginagawa. Yan ang standard ng Diyos. Kailangan may mamatay kasi may nagkasala. Pero para hindi kayo mamatay, may tupa na lang na mamamatay para sa inyo. Kaya ayaw ng Diyos na kumakain tayo ng dugo sapagkat ang dugo ay buhay. Hindi lamang yan sa Old Testament, pati sa New Testament. Ayaw ng Diyos. Basahin niyo yung 1 Corinthians 15. At kapag nandun yung winisik na dugo, yun yung word na atonement. Meron ng pinarusahan, may nag-cover para sa atin. Pagdating ng bagong tipan, yung dugo ni Jesus ang nag-cover. Para hindi lang nag-cover, rather, ang dugo ni Jesus ang nagbayad sa atin. Hindi lang nag-cover ng 1 year, ng 2 years, kundi kabayaran, inalis niya na ang ating mga kasalanan. Kaya nung sinabi ni John the Baptist, nung nakita niya si Jesus, tingnan niyo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. It is more than enough for everybody. That's why Christ is greater than the law. Kaya wag nating isipin, dahil may dugong dumanak sa atin, tatanggapin na tayo ng Diyos. Dahil nahirapan tayo sa paglilingkod natin, hindi sapat ang mga bagay na yan.
tanging sa ginawa lamang ni Kristo. Sa ibang grupo, sa ibang relihiyon, paano ka mababayaran ang kasalanan mo? Kailangan mong timbangin. Mas marami dapat ang gawin mong mabuti. Gawin mo itong mga steps na to, baka patawarin ka ng Diyos. Hindi sila sure. Ang Islam hindi sigurado. Si Buddha hindi sigurado. Si Confucius hindi sigurado. Pero si Jesus sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Napakalinaw. Kaya yung pananampalataya mo kay Kristo, para sa buhay na walang hanggang, kapatid, nasa katotohanan ka. Hindi masasayang ang pananampalataya mo. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, totoo. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Luwalhatiin natin si Jesus. Sundin natin ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Sister Michelle, pakibasa yung Matthew 5, verse 17. Matthew chapter 5, verse 17. And Matthew 5, verse 17, sabi dito, huwag niyong isiping na parito ako para ipawalang bisa ang kautusan ni Moises o ang isinulat ng mga propeta. Sa halip, naparito ako para sa isakatuparan ang mga ito. Amen. So he was telling the people, hindi ako nandito para i-break yung law. Nandito ako to fulfill the law. Kung ano yung ginagawa niyo noon sa lumang tipan, actually ginawa ko ngayon pero tinapos ko ng lahat. And I did it perfectly. Kung ano yung standard ng Diyos. Kaya si Jesus, pag iniisip natin na break niya yung Sabbath, na break niya yung law, ibig sabihin nagkasala siya. So hindi siya perfect sacrifice. Kaya sila sabi, hindi ako naparito to break the law. I'm here to fulfill the law. Kaya praise God, no? Anong application nito sa ating mga pamumuhay bilang mga sumasampalataya sa Panginoon? Dahil sa ginawa ni Jesus, una-una, He obeyed it perfectly. Yung kautusan. Yung pangalawa, yung sinabi niya na tinupad ko. Yung mga sacrifice na kailangan, yung dugo na kailangan, binigay niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kung paano ang mga tupa noon ay nagkakaroon ng kapayapaan ng mga tao para sa isang buong taon sa kanilang relasyon sa Diyos, nako-cover yung land, hindi nasusumpa dahil sa dugo ng tupa. Si Jesus, yung kanyang dugo ay higit sa mga dugo ng tupa. Dahil sa kanyang dugo, magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. We can come to God through the blood of Jesus Christ as we put our faith in Him. Kaya alam niyo po yung pagiging Kristiyano sa pananampalataya natin, as we read the Bible, hindi to patungkol sa pagkamit o pag-earn ng pag-ibig ng Diyos. Gagawin ko to para mahal ako ng Diyos. Gagawin ko to para mas mahalin ako ng Diyos. Hindi ganun. Gagawin ko to para matuwa naman ng Lord sa akin. Hindi. Hindi ganun dapat ang ating puso. Ginawa ni Kristo lahat para sa atin. Hindi mo pa ginagawa, ginawa niya na. Kaya we cannot earn God's love. Kaya yung pagsunod natin sa Diyos, hindi para tayo maligtas. Yung pagsunod natin sa Diyos ay bunga dahil tayo ay iniligtas na ni Jesus. Amen? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya tayo nagbibigay. Kaya tayo naglilingkod. Hindi para maligtas. Naglilingkod tayo, nagbibigay tayo, gumagawa tayo ng mabuti dahil ito ay bunga ng pagliligtas ni Kristo sa atin. Good works are just fruits of what God has given us, eternal life. So binigyan tayo ngayon ng Panginoon ng panibagong standard sa ating buhay. Yung hindi natin kayang gawin sa ating sarili, sumunod sa kautusan, si Jesus ang gumawa nito para sa atin. Kapag ganito, ang ginawa ni Kristo, dapat ganito na tayo mabuhay. Ang tanong ganito kapatid,
Hindi mo na tinatanong, Lord, bawal ba to? Hindi na ganun. Lord, bawal ba to? Gagawin ko to? Ano ba to? Bawal ba to sa kautusan mo? Hindi na ganun ang tanong ng isang Kristiyano. Ang tanong natin ngayon, pag ginawa ko to, mapapalapit ba ako lalo sa Diyos? Kapag ginawa ko to, malulugod ba si Kristo sa pamumuhay ko? Nagiging Christ-centered yung ating buhay. Sa mga decision natin, sa mga bago tayo mag-take action, ang tanong hindi kung bawal o hindi. Ang tanong, mapapalapit ba ako sa Diyos nito? Magiging tulad ba ako ni Kristo kapag ginawa ko to? Kahit nagtatrabaho tayo, nasa school tayo, di ba? Kaya sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, do it with all your heart. Not working for man, but working for the Lord. Ginagawa mo yan ng maganda, mahusay. Hindi para maligtas ka, kundi dahil ikaw ay ligtas, anak ka na ng Diyos. Hallelujah. Oo. Christ is greater than the law. Natupad niya na, nabayaran niya na yung kasalanan natin. So bilang Kristiyano, paano natin to titingnan kapag nagkakasala tayo? Kapag nagkasala tayo, kahit Kristiyano tayo, hindi tayo magbibigay ng excuse. Ang kailangan natin gawin, i-confess natin ang ating kasalanan, hindi itago, hindi conceal, but confess, at humingi tayo ng tawad. Sigurado patatawarin tayo. Manumbalik tayo kay Kristo. Magpalinis tayo sa kanyang salita. At sigurado i-restore tayo ni Jesus. 1 John chapter 1 verse 9 si Snowy, pakibasa. 1 John 1 verse 9. Kapag nagkakasala tayo, kasi ang minsan ang ginagawa ng tao, ganito pag nagkasala, lalo kong gagalingan. Gagaling ako para kay Lord. Magsisimba ako, magbibigay ako, gagawa ko ng mabuti. Di ba sa bahay ganyan? Pag nagkakasala, bumabait yung tao. Sorry na, sige na, maglilinis na ako, gagawin ko na to, ganyan, ganyan. Parang nagiging no? Tawag doon, legalistic. Ayon sa kautusan, ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi. Kapag nagkasala ang isang Kristiyano, ito ang kanyang ginagawa. 1 John 1 verse 9. Amen. Sabi po dito, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Dahil nga binayaran ni Jesus, ang kailangan natin gawin, we confess our sin. Panginoon, patawarin niyo po ako, nagawa ko itong bagay na ito. Lord, tinatalikuran ko na itong kasalanan. Lord, linisin niyo po ako ng banal ninyong dugo. And then you continue what you're doing as you serve the Lord. Hindi, mali ito. Mali itong approach. Ito yung maling approach. Nagkasala ako. Magiging mabait ako ngayon. Dadagdagan ko yung giving ko. Dadagdagan ko yung service ko. Hindi nagkakaroon ng pagpapatawad sa paglilingkod. Hindi nagkakaroon ng pagpapatawad sa mabuting gawa. Ang pagpapatawad ay matatanggap mo sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo. At dahil na kay Kristo ka na, hindi mo na siya paulit-ulit pangsasaktan. Kaya alam niyo mga kapatid, magkaroon ng renewal yung ating isipan. Na dahil si Kristo ay higit sa kautusan, hindi tayo madadala ng kautusan mapapunta sa Diyos. Actually, nilayo nga tayo dahil sa kasalanan. Si Kristo, kay Kristo tayo lalapit. Lord Jesus. Hindi po iniisintabi